Refer to the figure below. The element is subjected to the plane stress condition as shown. No, nakikita natin, gaya po nung kanina, no? Meron po magkakasabay dito na normal and shear stress applied on the body. Question, what are the principal stresses? Pag sinabi po natin principal stresses, we are referring to the maximum and minimum normal stress. No? Kanina po, ang sunod natin ay maximum shear, ngayon naman maximum and minimum normal stress. No? Paano po gawin? Direct sum lang po sa formula. No? Kung maalala mo, ganito po ang formula natin para sa maximum and minimum normal stress. Kunin natin yung sa shear na maximum, yung square root, magpa-plus po tayo ng average ng normal stress sa x and sa y, no? Over 2. And para ma-compute yung minimum, magma-minus lang po tayo. Okay? So direct sum po tayo. Kung maalala mo, na-solve na po natin itong value ng square root, no? Yung value po ng square root na yan, yun po ay 200 kanina, no? So, hindi na ho natin gagawin pa yung square root. Diretso na natin 200. Okay, pindutin natin sa AlQ. Computein po muna natin yung para sa maximum. So, negative 140 plus 205. Remember, pagka po negative, we must include it in the computation, no? Dahil kailangan po yun, eh. Kunin muna natin yung maximum plus muna, no? 200. Yan po ay equals 232.5 megapascal. Yan po ang ating maximum normal stress. At para naman sa minimum, madali lamang, atras lang po tayo. Papalitan lang natin yung plus ng minus naman. Press equals, that would be negative 167.5 megapascal. Okay? Kung pipili tayo sa ABCD, piliin po natin yung pinakamalapit. Yun po ay letter D. 230 and negative 170. I hope nasundan nyo po yun. Ngayon po, ang hinahanap naman ay what are the orientations of the principal stress planes relative to the x-axis. Ang tinatanong po ay orientation. Nung si orientation, no, ito po yung angle, no? Kaya makikita mo sa choices natin, mga angle yung pamimilian, ano? At dalawa po yung angle. Meron pong angle para sa maximum shear, meron pong angle para sa normal stresses, no? Ito po hinahanap orientation ng principal stress planes, no? Para dun sa normal stress. Paano po yung kino-compute, no? Meron po tayong formulang ginagamit sa pagko-compute ng mga angle. Actually, dalawang formula po yun, eh, no? Ito po una ay kino-compute ang theta p, orientation or angle para sa principal or normal stress. Ito naman pangalawa, theta s, ang kino-compute naman po dito, orientation naman ng shear stress plane. No? Ito po yung para sa maximum shear. Ito para sa maximum normal, no? Medyo magkapares pong formula, magkabaliktaran sila actually, tapos may negative lang itong sa theta. So, we must be careful po sa pagsasaulo, no? So, gawin po natin, direct sub lamang natin, equals, okay, tangent to theta p, ito gagamitin natin, dalawa, no? Ang shear natin is 100, no? Diretsohin natin sa AlQ, yung po ay 2 times 100, okay, over negative 140, yung pong ating normal stress along x, minus 2 over. Huwag niyo po kakalimutan, kung may negative, we must include it in our computation, no? So, ito po ay negative 0.58. Okay? Ngayon, yan po, value yan ng tangent to theta p. So, ang gagawin po natin, i-arc tangent po natin, no? O tangent inverse ng negative 0.58. No? Make sure po muna, naka-degree mode tayo. Baka kasi naka-radian mode ka. Pakibalik lang po sa by default na yung degree ng calculator. No? So, shift muna tayo, tapos tangent para lumabas yung arc tangent. Then we have negative 0.58. Press equals, yung po ay negative 30.11 degrees. O sabihin na po natin, negative 30 na lang. Make it simple, no? Ngayon, syempre, ang kailangan natin is theta p, hindi 2 theta p. So, i-divide natin both sides of the equation by 2, or yung negative 30 divided by 2, that must be negative 15 degrees. So, doon po sa ABCD natin, mapipili lang tayo, hanapin lang natin si negative 15, yun po ay letter
D. I hope nasundan nyo po, direct sub lang sa formula, no? Kaya nga lang, baka po magtaka ka, sir, saan nanggaling tong 75 degrees? Ba't may 75 dyan, no? Actually po, yung value na pwede po natin makompute for theta P and for theta S, pwede pong umigit sa isa, no? Pwedeng dalawa o tatlo yung value po ng angle, no? Ang tanong po dyan, the question is, paano mapalabas yung 75? Ganito po yon. Una po muna, balik po tayo dun sa ating computation, no? Babalikan po natin yung value ng 2 theta P. Hindi po yung theta P. Babalik tayo sa 2 theta P. Ngayon, gagawin po natin, ipa-plot po natin yan sa XY plane, no? Kung maalala nyo po sa trigonometry, alam ko naalala nyo kung paano po i-graph ang negative angle, no? Kung ito pong ating horizontal and vertical axis, gagawin po natin, magsisimula po tayo sa positive horizontal axis. And kapag positive yung angle, that must be counterclockwise. Pagka po negative, clockwise. So, ito ay negative, so gagalaw tayo clockwise ng negative 30. No? Negative 30 degrees. Okay? Ngayon gagawin po natin, kukunin po natin yung equivalent nito na positive angle, no? Every negative angle po kasi meron po yung katumbas na positive angle. Paano po sinusukat yung positive? Ganito po. From the positive horizontal axis, magsusukat po tayo. Pabaliktad naman. Pag ganito po, pa-clockwise, no? Pag ganyan, lalabas po ay 150 degrees. No? Kasi kung ito po ay 30, malamang ito po ay 30, yung kabuuan ay 180 degrees. So, pagka minus, 150 nga naman. So, yung isa palang value ng 2 theta P ay 150 degrees. Ngayon, baka po magtaka ka, sir, bakit nung pinindot natin sa calc yung arctangent ng negative 0.58, hindi po lumabas ang negative 30. Ganito po kasi ugali ng calcio. Pagka po merong mahigit sa isang posibleng sagot, ang ginagawa po niya, ang ibinibigay niya sa atin, yung mas mababang value. So, na-compute ni Calco yung 150 actually. Kaya nga lang, ang ibinibigay niya po, regardless of its sign, is yung mas mababang value, no? So, mas mababa nga naman ang 30. Kaya po yun ang binigay ng Calco, no? So, ganito po gawin nyo para mapalabas yung isa pang value ng angle. And of course, pag dinivide mo nito, lalabas na po yung 75. So, ito po yung ating answer, negative 15 and 75 degrees. I hope nasundan nyo po yun.